Alam mo na, gawin mo na. Parang may kumakanta pa Bakit ko po nasabi ito? Dahil yung eskriba na nagtanong sa Panginoon ay binalikan ng Panginoon ng parehong tanong. Sinagot ni Jesus ang tanong ng eskriba. Una, ano ang kautusan na magliligtas sa akin? Pangalawang tanong niya sa bandang huli, sino po ang aking kapwa? Sinagot ito ng Panginoon ng kaparehong tanong. Ang sabi niya, ano ang nabasa mo? Ang sagot ng eskriba, mahalin mo ang Diyos, mahalin ang kapwa. Sa bandang huli, tinanong ng eskriba, sino ang aking kapwa? Ano sagot ng Panginoon? Sino sa tingin mo ang nakikipagkapwa sa talinhagang ito? Iisa ang taging tugon ng Panginoon. Alam mo naman pala di gawin mo na. Alam mo na, gawin mo na. Yung eskriba, parang ang tali-talino niya, pero hanggang ulo lang. Hanggang isip lang. Alam niya, marami siyang alam. Eskriba siya Tama yung mga sagot niya sa mga tanong ni Jesus. Sa mga tubig, ipinapakita ang isang tao na magaling, matalino, maraming alam, pero hanggang utak lang, hindi niya ginagawa. Alam mo palang mahalin ng Diyos at mahalin ng kapwa, gawin mo. Alam mo palang pakikipagkapwa-tao, di gawin mo. Minsan ganun po tayo, no? 'Di ba? May dumating yung kapatid mo. Galing sa biyahe, pauwi, umuulan, naulanan, walang dalang payong. Pumasok sa bahay, ano tanong mo? Nabasa ka ba? Tumutulong na nga 'Di ba? Ginising mo yung yung nanay mo. Maaga kasi alis ka na maaga. Nay, tulog ka pa? Alam mo na Ang isang hamon ng Panginoon sa atin, yung alam natin, sana isagawa na natin. Hindi lagi namumuo na lang sa utak natin, namumuo na lang sa ulo natin, at hindi natin magawang isabuhay. Alam mo na mahalin ang Diyos sa pagdarasal, sa pagsisimba, magsimba ka. Alam mo na ang kapatawaran ng Diyos ay naghahamon din o nag-aanyaya sa atin na magpatawad din sa ating kapwa. Di magpatawad ka na. Di po ba? Alam mo na gawin mo na. Ba't kailangan pa nating paikot-ikutin ng Panginoon? Ba't kailangan pa nating laging hahanap ng dahilan para maiwasan ang isang gawain na ayaw natin? Bakit kailangan pa nating gawing komplikado? Alam naman natin di gawin na natin. Ang mga Pilipino, alam natin ang Diyos, kilala natin ang Diyos. Alam natin ang salita niya. Alam natin ang kahalagahan ng pagdarasal, pagsisimba. Alam natin ang tamang pagmamalasakit sa kapwa. Pero minsan namumuulang sa utak ang kailangan natin, gawin naman natin. Alam mo na, gawin mo na. Pangalawa, kung mapapansin niyo po, ang tanong nung eskriba, sino po ang aking kapwa na sinasabi niyo pong mamahalin ko kagaya ng aking sarili? Yun ang tanong ng eskriba. Sino ang aking kapwa? Ano sagot ng Panginoon? Talinhaga ng mabuting Samaritano. Yung eskriba, Levitico, at saka yung Samaritano, parehong nadaanan ang iisang biktima ng pagnanakaw o ng mga masamang elemento. Tatlo yung dumaan. Yun ang talinhaga ng mabuting Samaritano. Ano sagot ng Panginoon pagkatapos noon? Sino sa tingin mo ang nakikipagkapwa sa tatlong ito? Ano sagot ng eskriba? Yun pong Samaritano. Kasi siya, tumigil po siya. Tinulungan niya yung biktima ng pagnanakaw. Dinala niya sa bahay panuluyan. Sinigurado niya na ito ay gagaling at magiging maayos ang kanyang kalagayan. Siyempre po yun. Tingnan niyo pong mabuti. Ang tanong ng eskriba, sino ang aking kapwa na aking mamahalin, na aking tutulungan, na aking pagmamalasakitan? Sino ang aking kapwa na aking dadamayan? Ang sagot ng Panginoon, hindi kung sino ang aking tutulungan, kung hindi, ikaw mismo maging mabuting kapwa sa iba.
Nakuha niyo ba pagkakaiba ng dalawa? Tinatanong ko sino tutulungan ko. Ano sabi ng Panginoon? Huwag mo lang pansinin. Huwag mo lang hanapin, kilatisin kung sino ang tutulungan mo. Kung sino ang ituturing mo ng maayos. Ikaw mismo maging mabuting tao. Maging mabuting tao ka regardless kung sino yung humihingi ng tulong, kung sino yung dumadaing, sino yung biktima, kaanak ko ba, kakilala ko ba, masama ba yan, mabuting tao ba yan para tulungan ko? Hindi po yun ang tanong. Ang sagot ng Panginoon, ang hamon ng Panginoon, maging mabuting tao ka. Maging mabuti ang pakikipagkapwa-tao mo. Alam niyo yung kapwa? Ang kapwa daw, ayon sa isang pag-aaral, ay mula sa dalawang salita. Kapwa. Una, yung ka. Ano ibig sabihin nung ka? Parang ginagamit natin yan, di ba? Kapanalig, kapamilya, kapuso. Ayan, di ba? Ka. Yung ka, ibig sabihin nun, kasama. Pareho kayo. Kasama. Ano yung puwa? Sa kapwa. Puwa. Yung puwa daw galing sa salitang puwang. Space. Sa makatuwid, ano ibig sabihin ng kapwa? Ito ay binibigyan mo ng space o lugar ang iba sa iyong buhay. You are giving space to others in your life. Ibig sabihin, may puwang ba ang iba sa iyong puso? May puwang ba ang iba sa iyong oras? May puwang ba ang ibang tao sa iyong pagtulong? May puwang ba sila sa buhay mo? Kaya yung pakikipagkapwa, kapag ikaw ay naging tunay na kapwa, binibigyan mo ng espasyo, ng lugar, ng puwang ang ibang tao sa buhay mo. Sa puso mo, marahil sa panahon mo, sa oras mo, sa resources mo, sa yaman mo, sa galing mo, sa karunungan mo, binibigyan mo sila ng espasyo. Hindi mo sila pinagtutulakan, hindi mo sila isinasantabi, hindi mo sila pinalalayo. Binibigyan mo sila ng space, puwang sa buhay mo. Yun ang sinabi ng Panginoon. Wag mo nang pakahirapan na kilatisin, hanapin kung sino ang dapat tulungan. Ang sabi ng Panginoon, ikaw mismo maging tunay na kapwa. Makipagkapwa-tao ka. Regardless kung yan ba ay masamang tao, hindi kailangan maging masama rin ang turing mo sa kanya. Maging mabuting tao ka. Makipagkapwa-tao ka. Kung yung taong ito mandaraya, wag mo lang isipin na mandaraya siya. Hindi mo kailangan maging mandaraya din kagaya niya. Yung bastos, hindi mo kailangan maging bastos din sa kanya. Yung manlalamang, hindi mo kailangan maging manlalamang din sa kanya. Hindi mo kailangang ipareho ang turing sa iyo ng masamang tao. Ang mahalaga, ikaw mismo maliwanag sa iyo na ikaw ay mabuting tao. Ikaw ay handang makipagkapwa-tao. Ikaw ay yung isang tao na handang magbigay ng espasyo, ng lugar sa iyong buhay para sa mga tao, maging sino pa man sila. Alam mo na, gawin mo na. Mahalaga, malinaw sa iyo na ikaw ay isang mabuting kapwa. Hindi na mahalaga kung sino ang humaharap at humihingi ng tulong sa iyo. Basta mahalaga, sa mata ng Diyos, ikaw mismo ay mabuting kapwa-tao.